Isa na naman pong panibagong araw, mga katakip silim. Sana maganda ang mood nyo ngayong araw. Masyado nang mainit ang panahon, kaya masama kung palagi ring mainit ang ulo natin. Dapat chill lang tayo. At syempre, ano pa nga ba ang pinakamabisang paraan para ma-relax? E di ang makinig dito sa kwentong takip silim. Kaya naman heto, isa na namang kwento ang ihahatid ng inyong lingkod, Sir Jag, para ngayong araw. Samahan nyo ko hanggang dulo ha. Kaya heto, simulan na natin ang kwento. Talaga bang ayaw mong samahan ka namin doon sa pupuntahan mo, Francia? Nag-aalala kami din na mama. Pagkatapos na nangyari sa'yo, natatakot kami hayaan ka mag-isa dahil baka… Ate Ella, please. I need to do this. Ayoko nang mabuhay ng ganito, ate. Gusto ko nang makamove on. Kaya lalayo muna ako dito sa lugar. Napaulit-ulit nagpapaalala sa akin ng bangungot na yun. Kailangan kong tulungan ang sarili ko. Okay. I'm sorry, Francia. I'm sorry. Kung kinailangan mong pagdaanan yun, huwag ka mag-alala. Darating din ang araw na mapaparusahan sila sa ginawa nilang pambababoy sa'yo. Sisiguraduhin namin yun. Sana nga, ate. Sana nga. Sana lahat ng taong gumawa ng masama sa kanilang kapwa mabigyan ng nararapat na parusa para sa kasalanang nagawa nila. O siya, kung sa tingin mo, makakatulong to nature trip na gagawin mo para makapag-move on ka, hayaan na kita. I just hope makahanap ka ng kapayapaan doon sa pupuntahan mo, Francia. Kung di nga lang imposible, sana makahanap ka na rin doon ng hero na magbibigay sa'yo ng mustisya eh. Kagaya nung nangyari sa kwento ng paborito mo pocketbook. Ikaw talaga, ate. Hopeless romantic din naman ako. Pero parang imposible ngang makahanap ako doon ng taong magpaparusa sa mga gumawa sa akin ng masama. Walang ganun. Dahil kung meron man, siguradong hindi siya normal na tao. Naranasan nyo rin bang mangarap na maging superhero nung mga bata pa kayo? Ngayong matanda ka na at naiintindihan mo na kung gaano kalaking responsibilidad ang maging superhero, tatanggapin mo kaya kung bibigyan ka ng pagkakataong matupad ito? I-comment nyo naman sa ibaba ang mga sagot nyo at gusto naming mabasa kung anong opinion nyo tungkol dito. At kung curious kayo kung bakit ko naitanong ang mga ito, pakinggan nyo ang kwentong ito hanggang dulo. Blessed day po sa inyo, Sir Jag, at sa mga kagaya kong avid listener na dito sa kwentong takip silim. Tawagin nyo na lang po akong Walter, isang OFW dito sa Middle East na nagtatrabaho bilang isang electrical engineer. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo ang karanasang ito ng tiyahin ni Mama na itatago ko na lang sa pangalang Francia. Isang kwentong hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko at itinuturing pa ring misteryo ng aming pamilya. Sana po ay magustuhan nyo ito at kapulutan na rin ang aral. Nangyari ito pagkatapos ng isang masalimuot na karanasan ni Francia sa kamay ng 3 lalaking halangang bituka na siyang bumaboy sa kanyang pagkababae. Isang gabi habang pauwi siya mula sa opisina. Dahil doon ay matinding trauma ang inabot niya at makailang beses din siya noong muntik ng magpatiwakal. Buti na lang at dahil na rin sa suporta at pagmamahal sa kanya ng pamilya, kahit papano ay nakarecover si Francia. Hanggang sa nagdesisyon nga siyang magbakasyon sa isang liblib na lugar para tulungan ang sarili niyang makalimot. Wala nga lang siyang kaalam-alam na sa pagpunta niya doon ay makikilala niya ang isang lalaking magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ay nako, pasensya ka na, Iha. Hindi talaga pwede. Lahat kasi ng mga tumutuloy dito sa paupahang ito, may reserbasyon na. Hindi kami basta-basta tumatanggap ng mga pumupuntang dayo rito. Kaya pasensya ka na talaga. Nako, ibig niyo po bang sabihin hindi kayo tumatanggap ng walk-ins? Parang gano'n na nga, Iha. Sayang naman. Ang ganda po kasi nitong lugar niyo. Kaya gusto ko sanang dito magstay. Isa pa,
ito na ho ang pinakamalapit dun sa falls at sapa na pupuntahan ko. Baka naman po pwedeng pagbigyan niyo ako makapagrenta ng isang unit. Kahit 2 o hanggang 3 linggo lang po. Hindi kasi ako ang dapat mong kinakausap. Federico! Ay, tikba lang, Matandang aswang. Maria, ikaw pala yan. Ay, nako. Pambihira ka naman, oo. Bakit ka lang gugulat ka? Ikaw talagang hukluban ka. Malayo pa lang ako, kitang-kita ko na kung paano ka umasang parang inas ng bulati dyan sa pwesto mo. Sino ba itong kinakausap mo? Bagong uupa ba ito sa atin? Bakit hindi mo papasukin? Hindi. Wala ang pangalan niya sa listahan Wala ika mo. Kung gano'n, bakit siya naririto? Mawalang galang na ho. Ang totoo ho kasi niyan nabasa ko ho sa isang ad sa dyaryo yung papromo yung free accommodation para sa lahat ng gustong magbakasyon at magpunta sa talon malapit dito. Sumali ho ako. Kaya lang ho, hindi ho ako nanalo Pero gusto ko pa rin po sanang tumuloy. Willing ho ako Kung hindi ka nakuha, ibig sabihin ay hindi ka nararapat na tumuloy dito sa amin. Ang mabuti ba'y maghanap ka na lang ng ibang lugar na pwede mong matuluyan, Iha? Makakaalis ka na. Pero ho... Federico! Isara mo ng tarangkahan! Teka, sandali lang naman ho. Malayo po ho kasi ang pinanggalingan ko Baka naman po pwede kayong magbigay ng exemption. Kahit ho ngayon lang, magbabayad po ako, Hindi promise. kami tumatanggap ng ibang tao rito kung hindi ka isa sa mga napili ni Amo. Siya lang ang nagdidesisyon kung sinong may taong dapat na tumuloy dito sa amin. Kaya makabubuti sa'yo, Iha. Kung hindi ka na mangungulit pa, makakaalis ka na. Nana Maria? Pag-ikoy? Ano po nangyayari dito? Sabay-sabay silang napalingon noon sa isang paparating na dalaga galing sa loob ng apartment building na gusto sanang upahan ni Francia. Base sa itsura nito, mukha lang itong teenager pero talagang kakaiba ang taglay nitong ganda at karisma. Makinis, maputi at pino ang balat nito habang ang katawan naman nito ay halos perpekto rin ang hulma. Idagdag pa ang maamo nitong muka na parang anghel na bumaba sa lupa. Agad na lumambot ang ekspresyon ng masungit na matandang babae nang makita nito ang dalagang yon. Hindi talaga maintindihan ni Francia ng mga sandaling yon kung bakit hindi pwedeng mag-walk-in sa nasabing paupahan. Samantalang nasa liblib na lugar naman yon, kaya sigurado siyang hindi sila fully booked at wala gaanong nagrerenta sa mga unit doon. Patapos na rin kasi ang summer na mga panahong yon at kaunti na lang ay magtatag-ulan na, kaya kakaunti na lang din ang nagbabakasyon pang gaya niya. Inasahan pa naman niyang makakakuha siya agad ng isang unit doon, kaya hindi na siya nag-abala pang mag-book ng hotel o inn, lalo na at malayo rin naman sa bayan ng falls na gusto niyang puntahan. Ikaw pala, Nana. Pasensya na. Pinapayuhan ko lang itong dalagang ito na maghanap na lang siya ng ibang matutuluyan dahil hindi tayo tumatanggap ng walang reserbasyon dito. Galing pa raw siya sa malayong lugar, Nala. Kaya nakikiusap siya. Baka pwede raw natin siyang pagbigyang mangupahan dito sa atin. Kahit 2 linggo lang. Kung ganon, ikaw pala si Hasmin. Ha? Hasmin? Naku, hindi yun ang pangalan ko. Ako si... Patuloyin niyo na siya, Mang Ikoy, Nana Maria. Talaga, Nala. Pwede siyang mangupahan dito sa atin. Sandali! Sigurado ka ba? Baka naman magalit Huwag si... po kayo mag-alala. Si Amo mismo ang nagsabing pwede natin siyang tanggapin dito. Tratuhin natin siyang espesyal na bisita sa paupahang ito. Maraming salamat ho sa'yo, Miss. Lala. Lala ang pangalan ko. Sila naman sina Nana Maria at Mang Ikoy. Francia naman po yung pangalan ko. Hindi ho ako si Hasmin ha. Baka kasi mapagkamalan mo akong ibang tao Masaya akong makilala ka, Ate Francia.
Halika, tuloy ka. At ihatid na kita sa magiging unit mo. Ako na ho ang magdadala ng mga gamit ninyo, senyorita. Ako naman ay kukuha ng maiinom. Pasensya ka na sa inasal ko kanina, iha. Nako, wala ho yun, Nana Maria. Maraming salamat ho sa inyo. Ganon din ho sa'yo, Mang Ikoy. Nandito na tayo, Ate Francia. Ito nga pala magiging unit mo. Tuloy ka, huwag kang mahiya. Nako, ang ganda naman dito, Nala. Ang aliwalas tingnan. Tapos, ang presko pa ng hangin pumapasok galing sa mga bintana. Mabuti naman na gustuhan mo agad. Ganyan talaga rito. Sadya kasing idinisenyo ni Amo ang buong building na to. Nagawa lang sa mga matitibay na kahoy at kawayan para presko. Kaya palang lamig sa pakiramdam kahit walang aircon. Studio type lang siya pero mukha pa ring maluwag. Ang ganda pa ng pagkakabarnis ng mga sahig at dingding ano. Para ako nasa isang mamahaling resort sa probinsya. Hay nako, totoo yan, Ate Francia. Alagang-alaga rin kasi ni Namang Ikoy at Nana Marian lugar na to. Araw-araw nilang nililinis to kahit na minsan walang umuupa. Halata nga eh. Wala man lang akong makitang alikabok. Kahit dito sa mga bintana at sa mga kanto ng dingding. Nakakahiyang marumihan. Naku, huwag mo isipin yun, ate. Ang mahalaga, maging komportable ka. At isa pa, sigurado magugustuhan mo yung maliit na balcony dyan sa gilid. Lahat ng unit dito may ganyan. Pwede kang pumasto dyan kapag gusto mo magkape sa umaga habang nanonood ang pagsikat ng araw. Talaga? Sige, titingnan ko mamaya kapag nakapag-ayos na ako ng mga gamit ko. Ang swerte ko naman at nakapasok ako rito. Kahit wala ako sa listahan kanina. Heto nang maiinom mo, iha. Pasensya ka na ulit sa inasal ko kanina, iha. Medyo stricto lang talaga kami minsan sa mga patakaran dito. Nako, Nana Maria. Ayos lang po yun. Naiintindihan ko naman po na kailangan yung sundin ang rules nyo. Maraming salamat po pala dito sa fresh buko juice. Sakto po ito dahil medyo nauuhaw na rin ako sa biyahe. Walang ano man yun, iha. Inani pa ni Federico yan dyan sa puno sa likuran, kaya siguradong matamis yan. O siya, Nala. Kailangan na nating bumaba dahil may mga aasikasuhin pa tayong bagong dating na mga bisita. Dumating na rin yung iba pang mga tenant natin. Susunod na po ako, Nana Maria. Ate Francia, may iwan ka na muna namin dito ha, para makapag-ayos ka na ng mga gamit mo. Sana, makapagpahinga ka ng maayos. Sige, Nala. Maraming salamat ulit sa paghatid sa akin hanggang dito sa taas. Sa inyo rin ho, Nana Maria. Pati po kay Mang Ikoy. Pakisabi, sobrang na-appreciate kong pagtanggap nyo. Sige ate, sana makapagkwentuhan ulit tayo sa susunod kapag hindi na ako masyadong abala. Natutuwa kasi talaga ako sa iyo eh. Ha? Natutuwa? Bakit naman? Paano mo namang nasabi yun? Ngayon lang tayo nagkakilala. Wala naman. Ngayon lang kasi ako nakatagpo ng babaeng kagaya mo, Ate Francia. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa'yo. Ganun ba? Salamat. Mabait ka rin naman, Nala. Sige na, maiwan na kita rito. Magpahinga ka na muna ha. Huwag kang mag-atubiling tawagin kami kung may kailangan ka. Nakangiting pinagmasdan ni Francia ang paglabas ni Nala at Nana Maria mula sa kanyang unit. Hindi niya gaanong naintindihan ang sinabi ni Nala pero ipinagkibit balikat na lang niya ito. Nang maisara na ang pinto, muli niyang inilibot ang kanyang paningin sa buong silid. Hindi talaga siya makapaniwalang makakahanap siya ng ganong kagandang lugar sa ganon kaliblib na probinsya. Ang buong apartment building kasi ay may 2 palapag lang at gawa sa makikinis na kawayan at matitibay na kahoy na sagana sa barnis. Dahil doon, amoy kalikasan ng paligid at napaka-presko ng hanging nagmumula sa kakahuyan. Napahinga ng malalim si Francia habang inilalapag ang kanyang maleta sa ibabaw ng malinis na kama. Pakiramdam niya
ay tamang-tama ang lugar na yon para sa pagpapahinga ng kanyang isip at katawan matapos ang napakaraming gulo sa buhay niya sa syudad. Binuksan niya ang kanyang bagahe at nagsimula na siyang mag-ayos ng mga damit. Sa kanya maingat na ipinasok ang mga ito sa loob ng maliit na kabinet na gawa rin sa kahoy. Maya-maya pa, habang tahimik siyang nagtutupi, may narinig siyang malalakas na tawanan at boses ng mga lalaki galing sa kabilang unit. Dahil gawa lang sa kawayan at kahoy ang pagitan ng bawat kwarto, medyo dinig niya ang usapan doon. Kaya nagpunta siya doon sa maliit na balcony ng unit niya at sumilip. Saktong nakita niya ang dalawang lalaking nakatambay din sa kabilang balcony at mukhang nag-uusap ng masinsinan ang mga ito. Sinasabi ko sa'yo, Nico, umayos-ayos ka rito. Baka mamaya, kung ano na naman ang kalokohang pumasok dyan sa isip mo. Huwag mo akong bigyan ng sakit sa ulo. Ano ko ba naman, Kuya Dennis? Nagpunta tayo rito para mag-relax at magbakasyon. Hindi para maghanap ng gulo. Tsaka, ang ganda kaya ng lugar. Bakit man masisirain ang bakasyon natin? Siguraduhin mo lang talaga yung sinasabi mo, ha? Kilala kita, Nico. Kapag nakakakita ka ng pagkakataong gumawa ng kamundukan, hindi mo pinalalampas. Ayoko mapauwi tayo nang wala sa oras dahil sayang ang premyo natin. Relax ka lang, Kuya, ha? Masyado ka namang seryoso, eh. Isa pa, huwag nga ako. Hindi mo ako maluloko. Akala mo ba, hindi ko alam na type mo yung dalagang namamahala nitong paupahan? Kunwari ka pa eh. Sira ulo. Itiko mo nga yung bibig mo at baka may makarinig sa'yo. Mapupurnada pang plano ko sa inyo eh. Basta huwag kang gagawa ng kalokohan, ha. Pinabalaan kita. Ako ang unang nakakita sa kanya. Kaya huwag mo akong uunahan. Ang ki Pedro, ang kiuwan. Oo nga, paulit-ulit naman tayo eh. Relax ka lang. Oh, anong problema mo't natigilan ka dyan? Parang nakakita ka ng multo, ah. Hindi multong nakita ko, Kuya. Diyosa, Diyosa? Anong pinagsasabi mo? hindi ka na dapat kabahan, Kuya. Hindi na tayo mag-aagawan. Ano na namang... Uy, miss! Hello? Bagong tenant ka ba dyan sa kabilang unit? Halos mapatalon sa gulat si Francia nang biglang lumingon sa kanya ang mas bata sa dalawang lalaki at kumaway. Hindi niya inaasahang mapapansin agad siya nito dahil medyo natatakpan ng naglalakihang mga paso ng halaman ang pwesto niya. Pagkakita pa lang niya sa muka at mapangahas ng ngiti ng lalaki, biglang nanlamig ang buong katawan niya. Mabilis siyang umiwas ng tingin at dali-daling pumasok pabalik sa loob ng kanyang unit, sabay sara ng pinto papunta sa balcony. Napasandal siya sa dingding habang mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam niya ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang katawan. Nanuyo ang kanyang lalamunan at nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Simula kasi nang mangyari ang malagim na trahedyang yun sa buhay niya, ilang buwan na ang nakakalipas, naging sobrang mailap ni Francia sa mga tao, lalo na sa mga kalalakihan. Ang totoo niyan, malaking hakbang na nga para sa kanya ang piliting kausapin si Mang Ikoy kanina sa ibaba nang nagmakaawa siyang makapasok sa paupahan. Matagal niyang inipon ang lakas ng loob niya para lang makapag-isa sa biyahe at makipagsalamuha kahit papano sa mga estranghero. Yun naman talaga ang pangunahing dahilan kaya gusto niyang magbakasyon noon ng mag-isa. Gusto niyang gamutin ang sarili niya mula sa matinding trauma. Gusto niyang matutong magtiwala ulit sa labas ng kanyang comfort zone. Gusto na niyang kalimutan ang bangungot na sumira sa pagkatao niya at manumbalik yung dating Francia na palakaibigan, masayahin, masigla at laging may ngiti sa labi. Pero sa tuwing may lalaking lalapit, kakausap o titingin sa kanya ng medyo matagal, bumabalik yung takot niya. Parang umuulit sa isip niya ang mga eksena habang pinagsasamantalahan siya ng tatlong lalaking yun na hanggang ng mga panahong yun ay hindi pa rin nauhuli.
Lumipas pa ang ilang oras na nakaupo lang siya sa gilid ng kama at pilit na pinakakalma ang sarili gamit ang mga breathing exercises na itinuro sa kanya ng kanyang psychiatrist. Naisip niya na hindi siya pwedeng magtago na lang habang buhay sa loob ng kwarto dahil pumunta siya doon para lumaya, hindi para gumawa ng bagong kulungan. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang harapin ang mundo. Kaya naman nang medyo gumaan na ang pakiramdam niya at bumagal na ang tibok ng kanyang puso, nagdesisyon siyang buksan ang pinto at lumabas ng unit para maglakad-lakad sana. Paglabas pa lang niya ng pinto, saktong nakita niyang nakatayo rin sa labas ng katabing unit ang lalaking kumaway sa kanya kanina. Magsisindi sana ito ng sigarilyo, pero hindi natuloy nang makita siya nitong palabas. Bigla siya nitong nilapitan na naging dahilan ng muling paninigas ng katawan niya. Uy, miss! Sakto, lumabas ka uli. Akala ko'y magkukulong ka na lang dyan sa loob ng unit mo. Buong maghapon. May pupuntahan lang sana. Pasensya ka na kanina sa balcony kung nagulit kita, ha? Hindi ka naman sinasadyang takutin ka o anuman. Ayos lang, wala yun. Ako nga pala si Nico. Magkatabi lang pala tayo ng unit dito. Kaya madalas tayo magkikita. Ikaw, anong pangalan mo, miss? Pasensya na, kailangan ko na kasing umalis. Teka lang. Ang bilis mo namang umiwas sa akin. Tatanungin lang naman sana kita kung saan ka pupunta. Gusto ko lang makipagkaibigan eh. Masama ba yun? May gagawin pa kasi ako eh. Kailangan ko nang mauna. Saan ka pa pupunta? Doon ba sa falls? Baka gusto mong samahan na kita. Masyadong tahimik dito eh. Baka maligaw ka pa sa daan. Mahirap naman yung nag-iisa ka lang sa ganitong lugar. Hindi na, kaya ko ng sarili ko. Ayos lang talaga ako. O sige na. Huwag ka na mahiya sa akin. Mabait naman ako eh. Nagmamadali kasi ako eh. May naiwan lang akong gamit sa ibaba. Sige. Tuluyan ang nilamon ng kaba si Francia. Para siyang naniga sa kinatatayuan niya kanina habang patuloy na lumalapit at nangungulit sa kanya si Nico. Nag-umpisa na namang umatake ang matinding panic attack niya. Pakiramdam niya ay nandiliit siya at kinukulong sa isang madilim na sulok at kahit anong pilit niyang sabihin sa sariling isip na walang gagawing masama ang lalaki sa harapan niya, iba ang sinasabi at reaksyon ng trauma sa kanyang katawan. Pinagpawisan siya ng malamig at nanginig ang kanyang mga tuhod. Dahil hindi na niya kinaya ang tensyon at ang takot na unti-unting bumabalot sa buong pagkatao niya, mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo. Tumakbo siya ng tumakbo pababa ng hagdan nang hindi lumilingon pabalik. Hinihingal si Francia habang nagmamadali. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya at halos manlabo ang kanyang paningin dahil sa pinipigilang luha. Hinahabol niya ang kanyang hininga na parang may kung anong mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam tuwing inaatake siya ng kanyang bangungot. Dahil sa sobrang pagpapanik at pagnanais na makalayo agad mula sa lalaki, hindi na niya nagawang tumingin ng maayos sa kanyang nilalakaran. Pagliko niya sa dulo ng pasilyo sa ibaba ng apartment building, hindi niya namalayang may kasalubong pala siyang isang lalaki. Malakas ang naging pagkakabangga niya sa matipunong dibdib nito. Muntik na siyang matumba at sumubsob sa sahig. Pero napakabilis umaksyon ng lalaki at mahigpit na nasalon nito ang dalawang braso niya bago pa man siya bumagsak. Nang sandaling dumampi ang mga palad nito sa kanyang balat, isang nakakagulat at kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Masyado kang nagmamadali. Aray! Nasaktan ka ba? Hindi po. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Mag-ingat ka sa paglalakad. Hindi ko po talaga napansin. Nagmamadali po kasi ako eh. Sorry po talaga. Nang mag-angat ng tingin si Francia, tanging ang malapad na likuran na lang ng matangkad na lalaki ang kanyang nakita habang unti-unti na itong naglalakad palayo. Nakasuot ito ng itim na pangitaas
at para bang may kakaiba at mabigat na aurang nakapaligid sa buong pagkatao nito. Pero hindi ang pisikal na itsura o ang matipunong pangangatawan ng lalaki ang tumawag ng husto sa pansin ni Francia, kundi ang isang napakahiwaga at hindi maipaliwanag na pakiramdam na lumukob sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit noong oras na mahawakan siya ng lalaking yun sa braso para saluhin, ay bigla na lang kumalma ang nagwawalang dibdib niya. Ang mabilis at mabigat na pagtibok ng puso niya kanina dahil sa panic attack ay biglang naglaho na parang bula sa isang iglap. Nawala ang takot, ang kaba at ang panlalamig na nararamdaman niya dulot ng trauma. Sa halip na matakot siyang lalo dahil isa ring lalaki ang nakabangga niya, napalitan yun ng isang napakalalim at magaang na paghinga. Para bang noong dumampi ang init na mga palad nito sa kanyang balat, nakaramdam siya ng matinding kaligtasan at kapayapaan sa presensya nito. Isang bagay na halos imposibleng mangyari at matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kahit na sinong lalaki simula nang masira ang buhay niya. Napako na lang ang tingin ni Francia sa direksyong pinuntahan ng misteryosong lalaki habang pilit na inuunawa ang misteryong dala ng kakaibang tagpong yun at kung bakit para bang naging isang ligtas na kanlungan ang sandaling pagkakahawak nito sa kanya. Uy, Francia. Saan ang punta natin ngayon? Mamamasal ka ba ulit dun sa may sapa? Oo sana eh. Magpapahangin lang. Sakto. Wala rin naman akong ginagawa ngayon eh. Tulog pa si Kuya Dennis sa taas. Samahan na kita. Baka kumapano ka pa doon sa daan. Naku, wag na, Nico. Ayos lang talaga ako. Gusto ko rin kasing mapag-isa kaya ako pupunta doon. Ang sungit mo naman. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo eh. Tsaka pang ilang araw na natin dito sa paupahan. Palagi mo na lang ako iniiwasan eh. Wala naman akong nakakaawang sakit. Hindi naman sa ganun. Mas gusto ko lang talagang mapag-isa. Pasensya na. Oh, nandito ka lang pala, Francia. Kanina pa kita hinahanap eh. Akala ko, nauna ka na sa sapa nang hindi ako kasama. Venice! Nandyan ka pala. Oo naman. Usapan natin kahapon, sabay tayong pupunta doon para mag-picnic, di ba? Oh, Nico, nandito ka rin pala. Sasama ka ba sa amin ng kaibigan ko? Nako, girls talk sana ang gagawin namin doon eh. Baka maburyong ka lang sa mga pag-uusapan namin. Ganun ba? Okay, kayo na lang. May gagawin din pala ako. Una na ako. Storbo. Simula nga nang mangyari ang aksidenteng pagbabangga nila ng misteryosong lalaki, ay mas naging maingat na si Francia sa mga kilos niya. Pero ang mas nakapagpabigat sa sitwasyon niya sa paupahan ay ang walang tigil na pagpapapansin sa kanya ni Nico, yung lalaki sa kabilang unit. Araw-araw kahit saan siya magpunta, mula sa pagbaba niya sa hagdan, sa pagkain sa dining area, hanggang sa paglalakad sa paligid, ay palagi na lang sumusulpot ang lalaki para kausapin siya. Alam naman ni Francia na mas bata ito ng ilang taon sa kanya at wala pa naman itong ginagawang direktang masama, pero hindi niya talaga maiwasang kabahan at mailang. Ang presensya pa lang ng kahit sinong lalaking pilit na lumalapit sa kanya ay nagdudulot na ng takot sa sistema niya. Buti na lang talaga at naging malapit siya sa isa rin sa mga kapwa niya tenant na si Venice. Isa rin ito sa mga nanalo sa promo ng paupahan kasama ang nobyo nitong si Henry. Palagi silang nagkukwentuhan ni Venice dahil nakagaanan niya ito ng loob. Simula nang maging magkaibigan sila, palagi na siyang sinasamahan nito, lalo na kapag nagtatangkang bumuntot sa kanya si Nico. Maganda na sana ang samahan nila ni Venice, pero kalaunan ay hindi niya naiwasang mapansing halos palagi rin itong iniiwan ng nobyo nitong si Henry. Palagi na lang may kausap sa landline ng paupahan ng lalaki. Pero kahit kailan ay hindi naisipang magtanong ni Francia dahil ayaw niya namang manghimasok sa buhay ng may buhay. Hanggang sa isang gabi ay hindi inaasahang bigla na lang siyang
may natuklasan kay Venice. Alam mo, Francia, napakasarap siguro mabuhay ng walang iniisip ng problema, no? Yung tipong gigising ka sa umaga na pagbibilang lang ng pera at pagpapagandang aatupagin mo. Boring din siguro kung puro gano'n na lang ang gagawin mo araw-araw, ano? Pero, teka, medyo nakarami ka na yata ng ininom, Binis. Uminom lang ako ng konting wine na dala namin ni Henry. Gusto ko lang kasing makalimot muna kahit sandali. Masyado na kasing magulo yung utak ko nitong mga nakaraang araw eh. Bakit? May problema ka ba? Paano naman kasi palaging may katelibabad ang isang yun. Akala ko bakasyon namin to pero hanggang dito, nilalakad pa rin niya yung paglilipat ng lahat ng pera ng asawa niya papunta sa bank account niya. Bakit ba naman kasi ang bagal ng babaeng yun eh? Pera ng asawa niya? Teka, hindi ko maintindihan. Akala ko ba kayo ni Henry? May asawa siya? Oh, Francia, kabit lang ako. Ako yung mahal pero iba yung pinakasalan niya para sa pera. Gano'n naman sa mundo, di ba? Kung sino yung mayaman, yun ang mas lamang. Siyang may pakinabang eh. Ang akala ko, seryoso talaga kayo sa isa't isa. Seryoso naman kami ah. Kaya nga nagtitiis ako eh. Ang tagal namin plinano to, Francia. Pinakasalan ni Henry yung matandang yon dahil malaking naipon ng babae sa bangko. Pera na para sa anak niya sa pagkadalaga. Pero hindi kami papayag na mapunta sa iba yung perang yon. Sa amin dapat mapunta yon. Dahil ang dami na naming sinakripisyo para dito. Anong ibig mong sabihin? Kapag nailipat na ni Henry yung buong pera sa pangalan niya, tatapusin na namin yung misis niya. Palalabasin namin na aksidente siya. Oras na mamatay yung asawa niya, kaming dalawa na ni Henry magpapakasawa sa yaman nila. Hinding-hindi na kami maghihirap kahit kailan. Papatayin niyo yung asawa niya? Venice, seryoso ba yung sinasabi mo? Masama yung balak niyo. Masama akong mahuhuli. Wala namang makakaalam eh. Kaya nga kami nandito para magpalamig at gumawa ng alibay. Ang galing, di ba? Ang galing-galing ni Henry. Kaya huwag kang maingay ah. Dahil baka pati ikaw. Alam mo na. Halos tumigil ang pag-ikot ang mundo ni Francia sa mga narinig niya mula sa mismong bibig ni Venice. Gulat na gulat siya at halos manindig ang mga balahibo niya sa batok. Hindi niya akalain na ang babaeng itinuring na niyang kaibigan nitong mga nakaraang araw na napakabait at napakalambing sa kanya ay may tinatago palang kademonyohan sa pagkatao. Isang kabit na nakikipagsabuatan sa nobyo nito para patayin ang sariling asawa ng lalaki at nakawin ang perang inipon nito para sa anak. Biglang bumaliktad ang sikmura ni Francia. Nanumbalik yung pandidiri at takot na nararamdaman niya sa mga taong may maitim na budhi. Nakita niya kung paano matuwa si Venice sa planong pagpatay na gagawin nila. Kaya naman hindi na niya kinaya pang manatili doon. Nagsimula ng manginig ang mga kamay niya habang dahan-dahang umaatras palayo. Pasensya na, Venice. Kailangan ko nang pumasok sa unit ko. Medyo sumama kasi yung pakiramdam ko eh. Aga-aga pa eh. Hindi mo ba ako sasamahang uminom dito? Ikaw naman ang magkwento ng buhay mo.
Sigurado ako, hindi ka rin naman malinis. Gaya ng lahat ng tenant na pinayagang tumuloy dito, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kita huhusgahan. Sige na, sabihin mo na sa akin. Ano bang kapintasan mo? Masakit talaga ang ulo ko, Venice. Sige na, maiwan na kita. Ate Francia? Ay, Nala, ikaw pala. Magandang gabi sa iyo, Ate Francia. Pabalik ka na ba sa unit mo? Oo, medyo sumakit lang yung ulo ko. Kaya gusto ko sanang bumalik sa kwarto para makapagpahinga. Ganun ba? Napatingin si Francia sa daladalang itim na tela ni Nala. Pilit siyang ngumiti para itago ang kaba na nararamdaman niya mula sa revelasyon ni Venice. Hindi na rin nagtanong pa si Nala kung bakit siya nagmamadali at kung ano ang nangyari, kahit na alam niyang nahalata nitong namumutla siya kahit na anong gawin niyang pagtatago ng kaba niya. Pero nakita niyang pasimpleng lumingon si Nala sa direksyong pinanggalingan niya kung saan nandoon pa rin si Venice. Hindi nakaligtas sa paningin ni Francia nang biglang lumanghap ng hangin si Nala bago naningkit ang mga mata nito at tumalim ang mga titig nang mapadako ang tingin kay Venice. Para bang may naaamoy itong hindi maganda o kaya ay nababasa nito ang maitim na aura ng babae. Pero bago pa man makapagsalita si Francia, eksaktong dumating ang magkapatid na Nico at Dennis. Ay, Nico. Ilang mga naman ang swerte natin ngayong gabi, oh. Yung dalawang magagandang binibili nitong paupuan, sabay pa nating nakasalubong. Oo nga, kuya eh. Kalahin mo yun. Tadhana na talaga naglalapit sa atin sa kanila. Hello, miss. Francia. Hello rin sa'yo. Lala. Nico, Dennis, nakainom yata kayo. Konti lang. Nag-celebrate lang kami nitong kapatid ko. Lala, bakit ganyan ka makatingin? Ang ganda-ganda mong bata tapos ganyan ang mata mo sa amin. Gabi na. Bawal nang gumawa ng ingay sa oras na to. Nakakaistorbo kayo sa ibang natutulog. Baka mabuti kung babalik na kayo sa kwarto nyo. Ang sugit naman agad. Yayayain lang naman sana namin kayong makipag-inuman sa amin eh. May alak pa kami dun sa kwarto namin ni Kuya. Sumama na kayo. Para kayo ang pulutan, este. Sagot ko na ang pulutan. Pasensya na, hindi ako umiinom. At saka, masama ang pakiramdam ko kaya magpapahinga na ako. Teka lang. Ang bilis nyo namang tumanggi. Masyado kayong mahilap at mahirap suyuhin eh. Alam naman nating bibigay din kayo sa uli. Sinabi ng ayaw namin eh. Mahirap pang intindihin yon. Aba, matapang ka. Ano ba gusto nyo ha? Pera? Papera ako. Kaya ko kayong bilhing dalawa kung gugustuhin ko. Nanginig sa sobrang takot si Francia nang maging tahasan na ang pambabastos ng magkapatid sa kanila. Hubad-baro pa ang mga ito, kaya nakalantad ang tato ang mga balat nila na lalo pang nakadagdag sa nakakatakot nilang aura. Ang matapang na pamamahiya at pangmamaliit ni Dennis ay nagpabalik sa kanya sa nakakakilabot na gabi kung saan siya ginawa ng masama ng 3 lalaki. Napahawak siya ng mahigpit sa laylayan ng damit ni Nala. Pero sa halip na matakot si Nala sa agresibong inasal ni Dennis, nagulat na lang si Francia nang biglang mag-iba ang aura ng dalaga. Ang maamo nitong mukha kanina ay napalitan ng isang nakakatakot na ekspresyon. Parang nanlilisik sa galit ang magagandang mata nito sa ilalim ng dim light ng pasilyo. Bukod doon, napansin ni Francia na bahagyang kumikibot ang isang sulok ng labi ni Nala, na para itong isang mabangis na hayop na malapit ng umangil sa kanyang biktima. Wala ni katiting na takot sa mukha nito. Sa sobrang bigat ng hanging bumalot sa kanilang apat, pakiramdam ni Francia ay hindi na tao ang kasama niya. Akmang lalapit pa sana ng tuluyan si Dennis para hawakan si Nala sa braso
nang biglang may umagaw sa atensyon nilang lahat. Anong nangyayari rito? Francia, Nala, ginugulo ba kayo ng dalawang ito? At sino ka ba para makaalam dito, tanda, ha? Oo nga. Huwag kang makialam dito, tanda. Nag-uusap lang kami nitong mga chika babes. Lasing na kayo. Hindi ko papayagang may mambastos ng mga panauhin dito sa paupahan. Bumalik na kayo sa kwarto ninyo. Inuutosan mo ba kami, tanda, ha? Baka gustong ipakain ko sa'yo tong kamao ko, ha? Huwag niyong subukang bastusin si Mang Ikoy. Hindi niyo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Nala, ako nang bahala rito. Samahan mo na si Francia pabalik sa unit niya. Mukhang nanginginig na sa takot ang bisita natin. Mang Ikoy, paano po kayo? Baka saktan po nila kayo. Huwag kang mag-alala, iha. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, sumama ka na kay Nala sa itaas para makapagpahinga ka ng maayos. Ako nang bahala sa dalawang lasing na ito. Alika na, Ate Francia. Tayo na sa itaas. Pero mag-isa lang si Mang Ikoy. Hindi siya nag-iisa, Francia. Huwag ka na mag-alala. Nandito na siya. Ha? Sino? Ihatid mo na siya, Nala. Kami na ni Ikoy ang bahala rito. Masusunod po, Amo. Nagdadalawang isip man at labis na nag-aalala para kay Mang Ikoy, minabuti na lang ni Francia na sumunod kay Nala kaysa manatili pa ron at harapin ang dalawang bastos na lasinggero. Lalo na nang makita niya kung sino ang tinawag na amo ni Nala. Walang iba kundi ang lalaking nakabunggo niya noong unang gabi niya sa paupahang iyon. Ang bilis pa rin ng tibok ng kanyang puso habang paakyat sila sa hagdan. Muli pa siyang lumingon sa pwesto ni Mang Ikoy at nakita niyang sinusundan din sila ng tingin ng lalaki. Medyo napakagat pa nga siya sa labi nang bigla siya nitong initian ng bahagya na para bang sinasabi nitong ayos lang ang lahat. Inihatid nga siya ni Nala hanggang sa mismong pinto ng kanyang unit at sinigurong nakapasok siya ng ligtas bago siya nito iniwan. Nang maisara niya na ang pinto at mailak ito, agad siyang napasandal sa malamig na kahoy na dingding. Medyo nangangatog pa rin ang kanyang buong katawan pero hindi na gaya kanina. Ganun pa man, hindi na halos siya makatulog ng buong gabing yun dahil inaabangan niyang bumalik sa katabing unit nila ang magkapatid na Nico at Dennis. Binabantayan niya ang mismong pintuan ng unit niya at naglagay pa siya ng mabigat na harang. Natatakot kasi siyang baka bigla siyang pasukin ng mga ito, lalo pat alam niyang lasing na lasing ang magkapatid at posibleng gumawa ng masama. Nanatili siyang nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang mga tuhod at nakikinig sa bawat kaluskos na magmumula sa labas at sa katabing kwarto. Lumipas ang madaling araw pero napakapayapa ng buong paligid. Hanggang sa nakatulugan na lang niya ang pagbabantay ay hindi pa rin dumating ang magkapatid na lalaki sa katabing unit. Dahil na rin siguro sa sobrang pagod at puyat kakahintay ng gabing yun, 2:00 na ng hapon nang magising siya kinabukasan. Bumangon siya mula sa sahig kung saan siya nakatulog habang nagbabantay sa pinto. Inayos niya ang sarili bago siya nagpasyang bumaba para kumain ng tanghalian dahil nakaramdam na rin siya ng matinding gutom. Wala siyang narinig na anumang ingay mula sa katabing unit kung saan umuupa sina Dennis at Nico. Pagbaba niya sa unang palapag at pagpunta niya sa may dining area ng paupahan, saktong nakasalubong niya si Nala. Masiglang masigla ang dalaga. Napakaaliwalas ng mukha nito at parang walang anumang tensyon na nangyari kagabi. Magandang hapon, Ate Francia. Gising ka na pala. Magtatanghalian ka na ba? Ipaghahanda na kita. Oo sana. Pasensya na kung late na akong bumaba ha. Tinanghali kasi ako nagising eh. Nako, ayos lang yun. Mabuti nga yun, nakabawi ka ng tulog. Saglit lang, ipaghahanda kita ng pagkain sa mesa. Adobong manok ang niluto ni Nana Maria ngayon. Sigurado magugustuhan mo.
Salamat, Nala. Itatanong ko lang sana. Ano yun, Ate Francia? Yung magkapatid kasi kagabi, sina Nico at Dennis. Ano nang nangyari sa kanila? Medyo natakot kasi ako kaya binantayan ko yung pinto ko hanggang madaling araw. Hindi naman sila bumalik sa kwarto nila. Yun ba? Huwag ka na mag-alala pa, ate. Wala na sila. Wala na? Oo, wala na sila. Hindi ka na nila guguluhin pa kahit kailan. Hindi hahayaan ni Amo na manggulo dito mga yon, lalo na sa'yo. Ang mahalaga ngayon, kumain ka na dahil siguradong gutom ka na. Upo ka na dun. Ihahain ko na tong adobo. Sige na. Naiwang nakatayo si Francia habang pinagmamasdan ang masayang paglalakad ni Nala papunta sa kusina. Bagamat nagtataka sa maikling sagot ng dalaga, nakaramdam pa rin siya ng matinding ginhawa. Naisip na lang ni Francia na baka pinaalis na nga talaga ng amo nila sina Nico at Dennis dahil sa kalokohan at pambabastos na ginawa ng mga ito kagabi. Wala na siyang pakialam kung nasaan man ang mga ito noon. Ang mahalaga sa kanya ay ligtas siya at wala na ang mga lalaking nagpapasikip ng kanyang paghinga. Eto na pagkain mo, Ate Francia. Espesyal na luto ni Nana Maria yan. Kaya sigurado mapaparaming kain mo ngayon. Nako, salamat, Nala. Ang bango nga. Amoy pa lang, nakakagutom na talaga. Biglang kumalamang sikmura ako sa amoy. Siyempre naman. Eto rin sa akin. Sabayan na kitang kumain total. Di pa rin naman ako nanananghalian. Sige, mas masaya nga yung may kasabay kumain. Pero, teka, parang iba yata yung ulam mo. Hindi yata adobo yan? Ito ba? Hindi eh. Kaldereta to. Paborito ko. Ang bango rin ah. Amoy na amoy ko yung mga pampalasa. Tingin pa lang, mukhang napakalambot na ng karning ginamit dyan. Anong klaseng karne ba yan? Baboy o baka? Wala sa nabanggit mo, ate. Pero sinisigurado ko sa'yo, mas masarap tong karning to. Ha? Ano pala yan? Kambing? Karne ng tao. Gusto mo bang tikman? Biglang napatigil sa pagsubo si Francia nang marinig niya ang sinabi ni Nala. Nakatingin lang siya rito, hinihintay na bawiin ng dalaga ang sinasabi nito at sabihing nagbibiro lang siya. Ilang segundo pa ang lumipas at naging ilang minuto pero nanatiling nakangisi lang si Nala habang dahan-dahang ngumunguya ng karne mula sa plato nito. Para bang walang anumang kakaiba sa sinabi nito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Francia. Pilit niyang inaanalisa kung seryoso ba ang kaharap niya dahil wala siyang makitang bahid ng pagbibiro sa mga mata nito. Unti-unting gumapang ang kaba sa kanyang dibdib lalo na nang maalala niya ang kakaibang inasal ni Nala kagabi noong kausap nila sina Dennis at Nico. Hindi niya alam kung tatayo ba siya o kung ibababa niya ang hawak niyang kutsara at tinidor. Pero bago pa man siya tuluyang kainin ng takot, biglang may isang pamilyar at malalim na boses ang narinig nilang nagsalita mula sa kanyang likuran. Nala, tinatakot mong bisita natin. Amo, nandiyan ka na pala. Natutuwa kasi ako sa reaksyon ni Ate Francia eh. Sorry na. Ang mabuti pa, pakikuha mo na lang din ako ng pagkain. Nagugutom na rin ako. Sige, Amo. Gusto mo rin ba nitong kaldereta? Sarap nito. Luto ni Nana Maria kagabi. Hindi na. Alam mo namang hindi ako kumakain yan. Adobo ang kakainin ko. Gaya ng kinakain ni Francia. Sabi ko nga po eh. Sige na, ipaghahandaan na kita ng plato mo para makasabay ka na rin sa amin dito. Ate Francia, dyan ka muna ha. Kukuha lang ako ng pagkain ni Amo. Sige, Nala. Pasensya ka na sa alaga ko, Francia. Minsan talaga, ganyan siyang magbiro. Huwag mo na lang masyadong seryosohin ang mga sinasabi niya. Oo, ayos lang yun. Nagulat lang din talaga ako dun sa sinabi niya.
Kamusta ka pala? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ha? Ano? Oo, ayos naman. Dinalaw din naman ako ng antok dahil sa kababantay ko sa pintuan ko magdamag. Akala ko kasi babalik pa yung magkapatid na yon. Natakot ako. Baka biglang pasukin nila ang unit ko. Hindi ko naman hahayaang gawin nila yon. Huwag kang mag-alala. Wala na rin naman sila eh. Oo nga eh. Nasabi nga sa akin ni Nala. Tuluyan ang nawala sa isip ni Francia ang tungkol sa nakakakilabot na biro ni Nala dahil bigla siyang na-conscious sa presensya ni Hugo na biglang naupo sa mismong tapat niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaiba siyang naaamoy mula sa lalaki. Isang napakabango at preskong amoy, nakahawig na mga bagong pitas na prutas na may halong siksik at barakong pabango. Para itong amoy ng kalikasan sa umaga. Yung tipong amoy ng hamog sa mga dahon ng suha at dalandan na may nakaka-relax na epekto sa sistema niya. Naalala niya na ito rin ang eksaktong amoy na nalanghap niya noong unang gabing magkabungguan sila sa pasilyo. Dahil doon ay hindi niya namalayang nakatitig na pala siya ng matagal sa mukha ni Hugo. Pinagmasdan niya ang makapal nitong kilay, ang matangos nitong ilong at ang maamo pero napaka-misteryosong mga mata nito. Para bang may umihila sa kanyang paningin para hindi niya ito alisin sa pagkakapako sa lalaki. Nagising lang siya sa kanyang pagpapantasya nang bigla itong magsalita ulit. May dumi ba ako sa mukha? Kanina ka pa kasi nakatitig sa akin. Ha? Ay, naku, wala. Pasensya na. May naalala lang ako bigla, kaya ako napatitig sa'yo. Ganun ba? Akala ko kung ano nang tinititigan mo dyan. Ako nga pala si Hugo. Hindi pa yata tayo formal na nagpapakilala sa isa't isa. Simula nang dumating ka rito sa paupahan. Ako naman si Francia. Salamat nga pala kagabi Kung hindi kayo dumating ni Mang Iko baka kung ano nang nangyari sa amin ni Nala. Walang anuman yun. Obligasyon kong siguraduhing ligtas ang lahat ng bisita rito sa paupahan. Bilang dating may-ari ng lugar na ito, kailangan kong panatilihin ang kaayusan dito bago ko tuluyang ipaubaya ang pamamahala kay Nala. Dating may-ari? Teka, ibig mong sabihin, ipapasa mo kay Nala ang pamamahala nitong buong paupahan? Oo, sa kanya ko ipinamana ang lahat ng nandito. Siya nang may-ari nito ngayon. At sa susunod, siya na rin ang magpapatakbo nito. Bakit mo ipapamana sa kanya? I mean, hindi ba napakabata pa ni Nala para sa ganyang kalaking responsibilidad? Teenager pa lang siya, di ba? Parang masyado yatang nagmamadali ang desisyon mo. Mas maigi na yung habang maaga pa lang Matutunan na ni Nala kung paano pamahalaan ang paupahang ito. Darating kasi ang araw na siya na lang mag-isa mahangasiwa nito. Mawawala na rin kasi ako rito. Ha? Bakit naman? Aalis ka ba? Parang gano'n na nga. Naku, sorry. Ang usisera ko yata masyado. Pasensya na Hugo. Hindi ko sinasadyang manghimasok sa mga personal na desisyon niyo rito. Ayos lang yun. Walang problema sa akin. Hindi na rin naman kasi talaga ako tatagal dito. Pero alam mo, sa totoo lang, masaya ako na bago pa man ako tuluyang umalis sa paupahang ito nagkita na rin tayong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Eto na pagkain mo, amo. Sakto at mainit-init pa yung kanin, kaya masarap yan. Salamat, Nala. O siya, kumain na tayo, Francia. Lumalamig na yung pagkain mo. Nabalot ng pagtataka ang isip ni Francia dahil sa huling sinabi ni Hugo. Hindi niya naunawaan kung anong ibig nitong sabihin doon. Sigurado si Francia na ngayon lang niya nakita ang lalaki sa buong buhay niya. Imposibleng nagkita na sila sa syudad dahil imposible ring hindi niya matandaan ang itsura nito.
na maikukumpara sa mga artista o modelo. Ganun pa man, hindi na siya nagtanong pa at mas pinili na lang niyang kumain kasabay ni Hugo at Nala. Nahiya na siyang mag-usisa dahil baka sabihin nito ay napakachismosa niya. Sa mga sumunod na araw, isang hindi inaasahang pagbabago ang nangyari sa buhay ni Francia sa paupahan. Kung dati ay palagi siyang nag-iisa o kaya naman ay si Venice lang ang kasama niya, noon ay unti-unti na silang nagiging malapit ni Hugo. Palagi na kasing nakikita ni Francia si Hugo sa paligid ng mas madalas, hindi kagaya noong mga unang araw niya doon, kung saan parang bula itong sumusulpot at nawawala. Ngayon, halos araw-araw na silang nagkakausap kahit tungkol sa mga simpleng bagay lang. Minsan, inaabutan siya ni Hugo ng mainit na kape sa umaga kapag nakatambay siya sa ibaba. Minsan naman, sinasamahan niya itong maglinis ng mga tuyong dahon sa hardin. Pero ang pinakapaboritong oras ni Francia ay kapag sinasamahan siya ni Hugo na bumisita doon sa talon na malapit sa sapa. Halos lagi na talaga silang magkadikit. Kahit siya mismo, nagugulat sa sarili niya kung bakit ang gaan-gaan ang pakiramdam niya sa lalaking ito, hindi gaya sa iba. Para bang kapag nasa paligid ito, pakiramdam ni Francia ay walang anumang panganib na mangyayari sa kanya. Napakaganda talaga dito, Hugo. Hinding-hindi ako magsasawa sa pagpunta sa lugar na to. Parang lahat ng bigat na daladala ko mula sa Maynila, tinatangay ng agos ng tubig nitong talon. Iba talagang nagagawa ng kalikasan sa utak ng tao. Parang pinipilit nitong pakalmahin ang magalong isip mo. Totoo yan. Sa syudad kasi, pagising mo pa lang sa umaga, ingay na agad ng mga sasakyan ang maririnig mo. Tapos paglabas mo, usok at polusyon agad ang sasalubong sa'yo. Ay, nakakasakal. Pero dito, nakakahinga ako ng maluwag. Siguro nga, masyado ka lang napagod sa buhay mo doon. Ano bang ginagawa mo sa Maynila bago ka nagpasyang magbakasyon dito ng mag-isa? Paano ka napadpad dito? Marami akong ginagawa. Nagtatrabaho ako sa isang opisina. Araw-araw, puro papeles at mga meeting ang inaatupag ko. Akala ko, yun ang normal na takbo ng buhay. Hanggang sa... may isang bagay na nangyari sa akin na nagpabago ng lahat ng yun. Isang bagay na nagpabago sa'yo? Kung ayos lang itanong tungkol saan ba yon? Mukhang napakabigat ng dinadala mo nung mga unang araw mo dito. Oo, Ugo. Isang madilim na pangyayari. Ay, isang gabi na sumira sa buong pagkatao ko at sa lahat ng tiwala ko sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Biktima ako ng pananamantala, Hugo. Yun ang dahilan kaya nagdesisyon akong magbakasyon sa malayong probinsyang to para makalimot at makapag-move on ako. Pananamantala? May nanakit sa'yo, Francia? Oo. Pasensya na. Napasobra yata ako sa pagkukwento. Naiintindihan ko. Hindi madaling magtiwala ulit kapag may mga taong sumira sa kaligtasan mo. Pero kung ganon, bakit ito ka ngayon at kausap ako? Hindi ka ba natatakot sa akin? Gaya ng nararamdaman mo sa iba? Yun nga ang hindi ko rin maintindihan eh. Nung una, takot na takot ako kahit na kanino. Lalo na doon kay Nico. Kapag pilit siyang lumalapit sa akin, halos himatayin ako sa kaba nung mga unang araw ko rito. Pero nung unang gabi, nanabunggo kita doon sa pasilyo. Tapos nahawakan mo ko sa braso para saluhin. Biglang nawala yung takot ko. Talaga? Biglang nawala ang takot mo? Oo. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung lumapit ka sa akin, naramdaman ko na ligtas ako. Parang sinasabi ng isip at damdamin ko mismo na wala kang gagawing masama sa akin. Kaya ayun. Siguro, nabasa lang ng katawan mo na wala na naman talaga akong intensyong saktan ka.
Minsan, ang instinct ng tao, ang pinakamagaling kumilala kung sino ang dapat at hindi dapat pagkatiwalaan. Siguro nga. Mukha namang mabuting tao ka talaga, Hugo. Makakaya mo ring lagpasan kung ano man yung pinagdadaanan mo, Francia. Unti-unti lang. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Nandito lang ang kalikasan. At nandito lang din ang paupahan para tulungan kang kalimutan ang masasakit na nakaraan mo. Salamat, Hugo. Malaking tulong talaga na nandito ka. Kung hindi ka naging mabait sa akin, baka nung unang linggo pa lang umuwi na ako. Pero dahil napapanatag ako sa presensya mo, naisipan kong i-extend yung bakasyon ko. I-extend? Ibig mo sabihin, tatagal ka pa rito ng ilang linggo? Oo, sana eh. Kung papayag si Nala at si Mang Kikoy, yung 2 linggong bakasyon ko sana, ginawa ko ng 3 linggo. Gusto ko pa kasing magstay dito. Gusto ko pang makasama yung mga tao rito. Lalo ka na. Ibig kong sabihin, Masaya ako marinig yan mula sa iyo, Francia. Makakaasa ka hanggat nandito ka. Sisiguraduhin kong magiging mapayapa ang bawat araw mo. Habang nakaupo sila sa ibabaw ng malaking bato malapit sa talon, unti-unting nakaramdam si Francia ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararanasan. Dahil sa patuloy nilang pag-uusap ni Hugo, mas nakilala nila ang ugali ng isa't isa. Nalaman ni Francia na sa kabila ng napakatahimik na personalidad ng lalaki, puno naman ng lalim ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Sa kabila ng misteryosong aura nito, nararamdaman niyang meron nitong mabuting puso na handang makinig sa mga hinaing niya. Ang orihinal na plano sana niyang 2 linggong pananatili ay tuluyan na ngang inextend at ginawang 3 linggo. Gusto niya pang maranasan ang kakaibang kagaanan ng loob sa tuwing nandyan si Hugo. Pero hindi alam ni Francia na habang nagiging malapit sila sa isa't isa, may ibang mata palang nakamasid sa kanila at hindi natutuwa sa mga nangyayari. Pagsapit ng 3 linggo ni Francia sa paupahan, doon na magsisimulang mapansin ni Venice ang palagi nilang pagkakadikit ni Hugo. Isang hapon, habang naglalakad pabalik si Francia mula sa labas ng paupahan, bigla siyang hinarang ni Venice sa may pasilyo malapit sa kanilang mga unit. Hoy, Francia, saan ka galing? Napapansin kita nitong mga nakarang araw ah. Palagi mong kasama yung may-ari nitong paupahan. Anong pangalan nun? Si Hugo? Oo, Venice. Galing ka ba dun sa Falls? Sinamahan niya lang ako kasi medyo madulas daw ang daan doon ngayon dahil umulan kagabi. Sinamahan lang. O baka naman nagpapasweet na kayo sa isa't isa doon nang hindi ko alam. Ano? Sabihin mo nga sa akin, pinopormahan ka ba niya? Pinupormahan? Naku, hindi. Magkaibigan lang kami ni Hugo. Mabait lang talaga siya sa mga bisita rito kaya sinasamahan niya ako. Walang namamagitan sa aming ganyan. Ano ka ba? Ay, mabuti naman kung ganon. Kasi sa totoo lang, Francia, type ko yung Hugo na yun eh. Unang beses ko palang siyang nakitang nag-iikot dito. Nagustuhan ko na kagad yung datingan niya. Ang gwapo. Tapos mukha pang mayaman dahil siyang may-ari nito. Feeling ko nga, may iba pang property yun dito sa probinsya nila eh. O kakasing hasyendari yung mga tipo niya. Type mo si Hugo? Teka lang, Venice. Hindi ba may boyfriend ka na? Kasama mo si Henry dito, di ba? Paano mo nasasabing may type kang ibang lalaki? Samantalang nagpaplano pa nga kayo ng boyfriend mo. Sus! Huwag mo nang ipaalala sa akin yung Henry na yun. Kakasawa na rin siyang kasama, no? Puro lang telepono at paperas ang inaatupag. Wala na siyang oras sa akin. Ayun nga, nakakabanas. Pero siya yung dahilan kaya nandito ka. May mga plano kayong dalawa na gagawin niyo kapag nakuha na niya yung yaman ng asawa niya, di ba? Ano naman kung may plano kami? Pwede ko namang hingin yung party ko sa pera kapag nagtagumpay siya.
Tapos hihiwalayin ko rin siya. Medyo nagsasawa na kasi ako sa mukha ni Henry. Gusto ko namang makaranas ng mas bata at mas gwapo. Naghahanap na ako ng bagong jojowain ngayon. At sa tingin ko, si Yugo na yung perfect target ko. Perfect target? Venice, hindi isang laruan o bagay si Hugo para targetin mo lang ng ganyan. Mabuting tao siya. At saka, paano na yung sinasabi mong pagmamahalan yun ni Henry? Ganon-ganon na lang yun? Ano ka ba, Francia? Napakaseryoso mo naman sa buhay. Ganun talaga, no? Kailangan marami kang reserba para hindi ka nauubusan. Kaya ikaw, layuan mo na yung Yugo na yon dahil akong una nakakita sa kanya. Ako ang makikinabang doon. I'm telling you, masarap ako maging kaibigan. Pero hindi ako nakakatuwang kaaway. Kaya makinig ka sa akin, okay? Wala akong inaagaw sa'yo, Venice. At wala rin akong balak makipag-agawan. Kung gusto mo si Hugo, nasa kanya na yun kung makikipaglapit siya sa'yo. Ay, mauna na ako sa taas. Marami pa akong gagawin sa kwarto ko. Iniwan ni Francia si Venice sa pasilyo at nagmamadaling pumasok sa kanyang unit. Nakaramdam siya ng matinding inis at pagkadismaya sa mga narinig niya mula sa babae. Hindi niya lubos akalain na ganito kasama ang ugali ni Venice. Hindi lang pala ito basta kabit at kasabwat sa pagpatay. Isa rin siyang sakim at makasariling babae na kayang magtapo ng tao kapag hindi na nito pinakikinabangan. Pinilit na lang ni Francia na pakalmahin ang sarili at isiping baka nagbibiro lang ito. Gawa ng pagkabagot sa nobyong si Henry. Gusto niyang maniwala na hanggang salita lang ang babae. Pero ang hindi alam ni Francia, totoo na ang lahat ng sinasabi ni Venice at matagal na pala itong naiinis sa kanya dahil naunahan niya itong makipaglapit at makuha ang atensyon ng misteryoso at matipunong si Hugo. Sa isip ni Venice, isang malaking sagabal si Francia sa panibago niyang plano na akitin ang dating may-ari ng paupahan. Ang aga mo yatang naglilinis dito sa baba, Nala. Gusto mo bang tulungan na kita dyan sa pagwawalis mo? Naku, wag na Ate Francia. Tenant ka rito, kaya dapat nagre-relax ka lang. Sadya maaga na ako nagising ngayon, kaya naisipan ko na tong gawin. Ano ka ba? Ayos lang, no? Sanay naman ako sa gawaing bahay. Tsaka, para may ginagawa rin ako dito. Bukod sa pag-upo at pagliliwaliw, napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw. Parang lagi nang sumasakit ang likod ko sa kakaupo at kakahiga dun sa unit ko. Ako na rito, ate. Nasaan ba kasi si Amo? Kala ko ba magkasama kayo mag-aalmusal ngayon? Hindi ko rin alam eh. Yun nga ang usapan namin kagabi. Pero pagising ko, wala siya sa paligid. Baka may inasikaso lang. Good morning, Francia. Good morning, Nala. Naku, ang aga nyo namang maglinis. Kung alam ko lang, sana pala mas maaga akong bumaba para matulungan ko rin kayo. Ah, gising ka na pala, Venice. Si Henry, nasan? Sus, yung lalaking yon? Nandun na naman, kausap yung abogado niya sa landline ni namang Ikoy. Kaya nga iniwan ko muna eh. Nakakairita na siyang kasama. Teka. Speaking of kasama, nasan nga pala ang amo mo, Nala? Gusto ko sana siyang makausap. May sasabihin lang ako sa kanya. Makikipag-usap ka sa kanya na ganyan ang suot mo? Baka naman magalit ang boyfriend mo. Sana, pinalitan mo muna yung pantulog mo. Masyado kasing manipis eh. At halos kita na yung... Bata ka pa kasi, Nala. Kaya conservative ka pa masyado. Hindi ka pa ba nakakarating sa Maynila? Alam mo, kapag nakapunta ka doon, makikita mong normal na lang ang mga ganitong outfit ng mga babae. Hindi na to big deal, no? So, nasan nga si Yugo? Hindi ko alam kung nasan si Amo ngayon. Baka nag-iikot dun sa likod. Ganun ba? O siya, sige. Pupuntahan ko na lang siya doon.
aayain ko na rin siyang sumabay na kaming mag-aalmusal. Kaya pakisabi kay Nana Maria ha, maghanda na ng pagkain. Bye! Simula nga noong araw na sabihin ni Venice na target nitong akitin si Hugo, naging kapansin-pansin na para kay Francia ang paulit-ulit at pilit na paglapit ng babae sa binata. Halos araw-araw na lang itong sumisiksik sa tuwing magkasama silang dalawa. Madalas itong bigla na lang susulpot mula sa kung saan, magpapapansin at pilit na isisingit ang sarili sa usapan kahit na hindi naman ito kasali. Kahit anong gawing pag-iwas ni Francia para bigyan ng privacy ang sarili at si Hugo, palaging nakakahanap ng paraan si Venice para sumama sa kanila. Pero ang labis na ikinagulat ni Francia sa mga nangyayaring ito ay ang mismong pakikitungo ni Hugo sa dalaga. Hindi man lang kasi sinusubukan ni Hugo na maging magalang dito. Sobrang lamig, masungit at halatang parabang diring-diri ito sa presensya ng babae. Minsan pa nga ay hindi na ito nag-aabalang sumagot sa mga papansin ni Venice at basta na lang tatalikuran ng babae para iwanan sa ere. Pero kahit ganun ang nangyayari, parang walang pakialam si Venice at patuloy pa rin sa pagiging makapal ang mukha. Hindi ito natitinag sa pagiging suplado ni Hugo sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang hapon kung saan inimbitahan ulit ni Hugo si Francia na pumunta sa talon para magpahangin. Medyo madalas pa rin pala yung daan papunta dito, no? Akala ko natuyo ng lupa dahil uminit kahapon ng tanghali. Umambon kasi kaninang madaling araw, kaya basa ulit ang mga bato at putik sa gilid. Ang dami pa namang lumot. Mag-ingat ka sa bawat takbang mo. Dito ka dumaan sa bandang kanan. Mas kakaunting lumot dito. Salamat, Hugo. Mabuti na lang talaga at palagi mo akong inaalalayan sa tuwing nandito tayo. Baka kung mag-isa lang ako, kanina pa ako gumulong pababa ng hindi oras. Responsibilidad kong siguraduhin na hindi ka mapapahamak habang nandito ka sa teritoryo ko. Hawakan mo ng mabuti yung kamay ko para hindi ka mawalan ng balanse. Ang higpit mo namang makahawak. Parang natatakot ka talagang bitiawan ako ah. Siyempre, ayoko may mangyaring masama sa'yo, Francia. Ano? Hugo! Francia! Hintayin niyo naman ako! Ang bilis niyo namang maglakad! Teka, si Venice yun ah. Paano niya nalamang papunta tayo rito? Wala naman ako sinabihan bago tayo umalis ng paupahan kanina. Sinundan yata tayo ng babaeng yan. Hugo, Francia! Bakit hindi niyo ako hinihintay? Grabe naman kayo. Nakakapagod kayang tumakbo dito sa pababa. Lumingon si Francia sa kanyang likuran at nakita niya si Venice na tumatakbo pababa ng madulas na burol para humabol sa kanila. Nakasuot pa ito ng maiksing damit na parang hindi alintana ang panganib na madulas sa batuhan. Nagpatuloy pa rin sa pagtakbo ang babae. Kitang-kita ni Francia kung paano mabilis na humakbang si Venice kahit alam nitong maputik ang daan. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nang malapit na si Venice sa mismong pwesto nila, bigla itong natisod. Pero malinaw sa paningin ni Francia na kunwari lang ang pagkakatisod nito dahil nakita niya kung paano dinirekta ni Venice ang dalawang kamay nito papunta sa kanya bago pa man ito tuluyang mawala ng balanse. Sa lakas ng pagkakabangga ni Venice ay malakas nitong naitulak si Francia. Nawala ng balanse si Francia at tuluyang bumagsak sa mabatong lupa. Napasigaw siya sa matinding sakit nang mismong siko niya ang bumagsak sa isang matulis na bato. Agad na bumulwak ang masaganang dugo mula sa malalim na hiwa sa kanyang braso. Napapikit siya sa sobrang hapdi pero nang magmulat siya ng mga mata, isang nakakagimbal na eksena ang bumungad sa kanya. Kitang-kita niya kung paano biglang kumislap ng matingkad na kulay pula ang mga mata ni Hugo habang nakatingin ito sa umaagos niyang dugo. Isang nakakakilabot na pulang liwanag na hindi pagmamay-ari ng isang ordinaryong tao. Pero agad din itong nawala kaya hindi masiguro ni Francia
kung namamalikmata lang ba siya. Nataranta si Hugo at mabilis na lumapit para tulungan siya. Francia, ayos ka lang ba? May sugat ka. Ang sakit, Hugo. Ang lalim yata ng pagkakahiwa dito sa siko ko. Hindi ko masyadong maigalaw ang braso ko. Masyadong maraming tumatagas ng dugo. Kailangan mo ampa to. Dapat linisin to agad bago pa ma-impeksyon. Kaya mo bang tumayo? Hala! Naku, Francia, ang laki ng sugat mo. Pasensya ka na. Nadulas kasi talaga ako eh. Hindi ko naman sinasadyang maitulak ka. Ayos lang, Venice. Aksidente naman yun. Hindi mo naman siguro ginusto. Baka mas mabuti kung magpahinga ka na lang muna sa unit mo. Bumalik ka na muna doon. Kami na lang muna ni Yogo ang magsuswimming dito sa Sapa. Total, nandito na rin naman kami. Kung hindi ka ba naman lampa, hindi sana siya nasugatan. Yogo, bakit ka ba nagagalit sa akin? Nagsorry na nga ako, di ba? Hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Hindi kita gustong kasama. Kaya kung pwede, layuan mo ako. Huwag na huwag kang lalapit sa amin kahit kailan. Nakakasira ka ng araw. Pero Yogo! Bingi ka ba? Sabi ko umalis ka na sa paningin ko. Hugo, tama na. Halika na. Ihahatid na kita pa uwi. Parang nagpantigan tenga ni Hugo sa walang kwentang suwestyon ni Venice. Talagang nagulat silang dalawa sa malamig at matalim na boses na lumabas mula sa bibig ng binata. Bakas ang labis na galit sa madidilim nitong mga mata habang matapang na sinasagot ang babae. Hindi na nakapagsalita si Venice. Namutla ito at naiwang nakatayo sa gitna ng maputik na daan, lalo na nang biglang yumuko si Hugo at buhatin si Francia. Binuhat siya nito ng napakadali na parang isang magaang na bata. Wala nang sinabi pang iba si Hugo at nagmamadaling umakyat pabalik sa paupahan habang karga siya. Sa buong paglalakad nito pabalik, nararamdaman ni Francia ang matigas na dibdib ng lalaki. Ganon din ang mainit na hininga nito na nagpapakita ng sobrang pag-aalala at pagpipigil ng galit. Nang makarating sila sa paupahan, malakas na tinawag ni Hugo si Nana Maria. Inutusan niya ito agad na sumunod sa kanila at magdala ng panlinis ng sugat bago siya nito diretsyong inakyat papunta sa mismong unit niya sa ikalawang palapag. Inihiga siya ni Hugo ng maingat sa malambot na kama. Saglit pa nitong tiningnan ang dumudugong sugat niya bago tuluyang umalis sa unit niya na para bang may pupuntahang napaka-importanting bagay habang salubong ang mga kilay. Hindi man lang ito nagpaalam sa kanya bago isara ang pinto. Ilang sandali pa, dumating si Nana Maria na may dalang malaking first aid kit at palanggana ng maligamgam na tubig. Naku po, napakalalim nga nitong sugat mo sa siko, Francia. Medyo mahapdi ito ha. Lilinisin ko muna ng maligamgam na tubig at lalagyan ko ng gamot para matigil ang pagdurugo. Ayos lang po, Nana Maria. Kaya ko naman po ang hapde. Maraming salamat po sa pag-aasikaso sa akin. Nasan nga po pala si Hugo? Bakit bigla siyang nawala? Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Basta inutusan niya lang akong huwag aalis sa tabi mo hanggat hindi natatapos ang paggamot sa sugat mo. At kailangan daw bantayan kitang mabuti. Halata ko nga po kanina na nasira ng husto yung mood niya. Mukhang galit na galit siya sa nangyari. Hindi man lang niya ako kinausap bago siya lumabas. Ganun talaga kung magalit ang amo. Lalo na kapag nasasaktan ng mga importante sa kanya. Siguradong hindi niya palalampasin ito. Importante? Ako po bang tinutukoy niyo, Nana Maria? Bakit naman po ako magiging importante sa kanya? Huwag mo nang intindihin pa yung sinabi ko. Ang mabuti pa, magpahinga ka lang dito sa kwarto mo ngayong buong araw. Huwag ka na munang lumabas, ha? Kaya ko naman po. Basta't huwag nang matigas ang ulo mo. Ako na o si Nala ang maghahatid ng hapunan mo mamaya dito mismo sa kwarto.
Mas mabuti nang sigurado tayong ligtas at nakakapagpahinga ka para mabilis maghilom yung sugat mo. O siya, sige na. Maiwan na muna kita para makatulog ka. Naiwang mag-isa si Francia sa loob ng kanyang unit matapos siyang gamutin at bendahan ni Nana Maria. Pero ang isip niya ay hindi mapakali. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari kanina, lalo na yung bahaging kumislap ang mga mata ni Hugo ng kulay pula. Inaamin niya sa sarili niya na natakot siya sa eksenang yon. Halos buong maghapon siyang nakaigalang at naghihintay na bumukas ang pinto niya. Nang maihatid ni Nala ang hapunan niya kanina, umaasa siyang susunod na papasok si Hugo para kumustahin siya. Pero walang dumating na Hugo. Hanggang sa tuluyan ng lumalim ang gabi at hindi pa ito nagpapakita sa kanya. Hindi pa rin makatiis si Francia. Nung halos maghating gabi na, pakiramdam niya ay hinahanap na ng buong katawan niya ang presensya ni Hugo. Gusto niya itong makausap para magpasalamat ng maayos sa pagbuhat nito sa kanya at makamusta man lang ito. Kaya naman kahit ipagbawal ni Nana Maria na lumabas siya, naisipan pa rin niyang bumaba at hanapin ang binata. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo ng ikalawang palapag. Tahimik ang buong paligid at tanging ang pag-ihip lang ng hangin ang naririnig. Pero bago pa siya makarating sa hagdan papunta sa common area sa ibaba, napadaan muna siya sa isang unit sa dulo. Ang alam niya ay bakante at walang umuukupa sa unit na yun. Kaya sobra ang pagtataka niya nang makarinig siya ng mga kakaibang boses mula sa loob. Teka, akala ko ba bakante tong unit na to? Sinasabi ko na nga ba't bibigay ka rin sa akin eh. Masyado ko nang pakipot. Teka. Nakikiliti ako. Boses ni Venice yun ah. Anong ginagawa niya dito sa bakanting unit? May kwarto naman sila ni Henry di. Ano ba? Masyado ka namang agresibo dyan. Gumagawa ba sila ng milagro sa loob? Naku, magagalit nito sa kanila si... Yugo. Yugo? Si Yugo ang kasama niya sa loob. Napatakip na lang si Francia sa sarili niyang bibig dahil sa matinding gulat, panlulumo at pandidiri sa kanyang naririnig. Ang mga ungol na nanggagaling sa loob ay malinaw na malinaw kahit pa nakasara ang pinto at walang dudang boses yun ni Venice. Pero ang lalong nagpabagsak sa kanyang mundo noong gabing yun ay nang sambitin ng babae ang mismong pangalan ni Hugo, kasabay ng mga malalaswang ungol nito. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng sobrang pagkirot ng kanyang dibdib. Para bang may isang patalim na itinusok ng paulit-ulit sa kanyang puso habang pinakikinggan ng dalawang taong nasa loob. Tumalikod siya mula sa pinto ng bakanteng unit at sa halip na bumaba para hanapin ang lalaki, ay walang lingon-lingon siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Habang tumatakbo sa madilim na pasilyo, hindi na niya napigilan pa ang pagpatak ng mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Pagpasok sa unit niya, agad niyang isinara ang pinto, inilak ito at isinandalang sarili sa kahoy na dingding habang tahimik na humihikbi. Nasasaktan siyang isipin na bumigay din pala agad si Hugo sa pang-aakit ni Venice. Matapos itong magsungit, magsuplado at magalit ng matindi kaninang hapon sa babae, sa huli ay kinain din pala nito ang lahat ng sinabi niya para lang makaraos. Tulad rin pala si Hugo ng ibang mga lalaking nakilala niya na mabilis magpalamon sa kamunduhan at sa init ng laman. Nang gabing yun, nakatulog na lang siya sa kakaiyak sa gilid ng kama. Basang-basa ng luha ang kanyang unan. Hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan siya ng ganoon katindi at kalalim samantalang 3 linggo pa lang naman silang nagkakakilala ng lalaki.
Parang gumuho ang maliit na tiwalang nabuo niya sa puso niya para dito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagpasya siyang umakto na parang walang anumang nangyari kagabi. Pilit niyang itinago ang kanyang mga mugtong mata sa pamamagitan ng paghihilamos ng malamig na tubig at sinubukang magmukhang normal bago lumabas. Pero nagulat siya ng pagbaba niya mula sa kanyang unit. Sinalubong siya ng nagkakagulong mga otoridad at nang natatarantang si Henry na noon ay nakaposas na at pilit na inaalalayan ng 2 pulis papunta sa isang sasakyan. Bitiwan niyo ako. Wala akong kasalanan. Hindi ko siya pinatay. Hindi ako gumawa ng Kevinis. Hayop kayo. Pakawalan niyo ako. Sir, sumama na lang kayo sa presinto ng maayos para hindi na tayo magkagulo rito. Lahat ng ebidensya, ikaw yung tinuturo eh. Kayong dalawa lang ang nandun nung nangyari ang krimen. Pero wala akong kasalanan. Pero wala akong maalala. Lasing ako kagabi. Imposibleng patayin ko ang girlfriend ko. Mahal ko siya. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Kundi, aswang. Tama. Aswang ang pumatay sa kanya. Nakita niyo ba ang itsura niya? Wakwak ang dibdib niya. Kinain ng aswang ang puso niya. Ilabas niyo na yan. Ilagay niyo na sa mobil bago pa magwala lalo. Mukhang hindi pa nahuhulas ang epekto ng bato sa sistema niyan. Sabog na sabog pa! Nala, anong nangyayari dito? Bakit may mga pulis? Bakit hinuhuli nila si Henry? Ate Francia, putit kising ka na. Di na kita naakyat kanina dahil sa gulo dito. Nakakagimbal yung nangyari kagabi. Pinatay daw ni Henry si Venice sa loob ng unit nila. Pinatay? Patay na si Venice? Paanong nangyari yun? Oo, Ate Francia. Patay na ng matagpuan na katawan ni Venice sa mismong kama nila ni Henry kanina madaling araw. Sinamang Iko yung tumawag sa mga pulis nang makarinig sila ng kalabog galing sa kwarto. Sigurado ba kayong si Henry gumawa? Ano raw bang eksaktong nangyari dun sa loob? Ramdam ni Francia ang matinding panlalamig ng kanyang buong katawan habang pinagmamasda ng nobyo ni Venice na isinasakay sa mobil ng pulis. Halos hindi siya makahinga nang sabihin ni Nala ang buong detalye tungkol sa pagpatay kay Venice. Ayon kay Nala, karumal-dumal daw ang ginawa sa bangkay nito. Wasak na wasak daw ang dibdib ni Venice na parang hiniwa ng isang napakatalim na bagay. Pero ang mas nakakatakot ay nawawala raw ang mismong puso ng babae mula sa butas ng kanyang dibdib. Nang abutan ng mga pulis si Henry na tulala sa tabi ng kama, wala raw itong maalala sa kung ano ang nangyari kagabi. Pero lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Henry bilang salarin sa nangyari, lalo na at punong-puno ng sariwang dugo ang buong paligid ng unit nila. Nahalatang nag-away parang matindi ang dalawa bago nangyari ang trahedya. Kumpirmado rin ng mga otoridad na lulong sa bawal na gamot at alak si Henry noong gabi ng krimen, kaya malamang ay nasa matinding impluwensya ito ng gawin ng pagpatay. Sising-sisi raw si Henry kanina at panayang hingi ng tawad sa dugo ang bangkay ni Venice nang makita ito. Ang sabi-sabi pa nga ng mga nag-iimbestiga, hindi lang daw matanggap ni Henry na nakikipaghiwalay na ito sa kanya dahil nakahanap na ito ng bagong lalaki. Kaya siguro nandilim ang paningin nito at napatay niya ito nang hindi sinasadya dahil sa selos. Hinala pa nga ng pulisya ay baka kinain mismo ng sabog na si Henry ang nawawalang puso ni Venice dahil sa tindi ng galit at kaibangan nito. Lalo na at kita pa ang bahid ng dugo sa bandang bibig ni Henry habang hinuhuli ito ng mga pulis. Pero habang nakikinig si Francia sa mga salaysay, isang malaking katanungan at pagdududa ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Nasaan si Hugo? Nala? Nauna na sa tanggapan ng pulisya si Amo. Siya nag-report ng nangyari. Hindi pa ba siya nakakauwi? Di pa ate eh. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman mapapahamak si Amo. Kasama niya rin si Mang Ikoy. Sigurado maya-maya nandito na ulit sila. Ganun ba?
Gutom ka na ba, ate? Halika, mananghalian na tayo. Masarap yung niluto ni Nana Maria ngayon. Kumakain ka naman ng bopis, di ba? Parang biglang bumaliktad ang sikmura ni Francia sa kawalan ni Nala ng simpatya sa nangyari. Hindi niya alam kung paano siya nito nagawang aluking kumain na parang normal na araw lang yon. Parang sanay na sanay si Nala na may nangyayaring hindi normal sa paligid niya, kaya kakaibang kaba ang bigla na lang lumukob noon kay Francia. Bukod pa doon, hindi niya pa rin maalis sa isip niya ang narinig niya kagabi sa bakanteng unit sa itaas. Alam niyang magkasama si Venice at Hugo kagabi, kaya may namumuong duda sa likod ng isip ni Francia na baka hindi lang talaga nila naiintindihan pa ng lubos kung ano talaga ang nangyari. Hindi sumabay ng pagkain si Francia kay Nala ng araw na yon. Bagkus ay nagkulong na lang siya sa kwarto. Halos maghapon siyang nag-isip ng kung ano ang susunod niyang gagawin. Gusto lang naman sana niyang magbakasyon at makalimot. Pero kung ano-ano pa ang naengkwentro niyang kamalasan doon. Kaya naman, isang pagpapasya ang ginawa ni Francia ng araw na iyon. Nala, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, Ate Francia? Nagdesisyon na ako, Nala. Hindi na ako mag-extend pa ulit ng bakasyon. Uuwi na ako ng Maynila sa susunod na linggo. Uuwi? Pero akala ko ba gusto mo pa mag-stay dito ng matagal? Bakit bigla ka yata nagbago ng isip? Nagbago na talaga ang isip ko, Nala. Tama na ang 3 linggong pananatili ko rito sa inyo. Masyado ng maraming masasamang nangyayari na hindi ko kayang intindihin pa. Tatapusin ko na lang yung natitirang 3 araw ko rito para makumpleto ang bakasyon ko. Tapos, aalis na ako. Kung ganyan ang desisyon mo, wala na akong magagawa para pigilan ka. Sasabihin ko na lang kay Mang Ikoy mamaya para maihanda niya resibo mo bago ka tuluyang umalis. Sana lang, Ate Francia, huwag mong isipin na masama ang paupahang to, ha. O kami mga nandito dahil lang sa isang malagim na insidente. Salamat, Nala. Aasikasuhin ko na lang muna ang pag-iimpake ko ng mga gamit ko para hindi ako maghahol sa oras. Mauna na ako sa taas para magpahinga ulit. Magandang umaga sa inyo. Pasensya na sa abala. Bumalik lang kami rito dahil gusto lang sana namin magbigay ng babala sa inyo rito sa paupahan. Bago kami bumalik ulit sa presinto. Bakit ho, sir? May problema po ba ulit? May kinalaman po ba to kay Henry at sa nangyari kaninang umaga? Hindi direkta pero pinapayuhan namin kayong mag-ingat at huwag muna kayong pupunta sa talon ngayon. O sa mga susunod na araw. May natagpuan kasi mga bangkay na nakabaon sa gilid ng daan papunta doon. Mga bangkay? Oo, ma'am. Hinihinalang 2 lalaki. Halos hindi na makilalang itsura nila dahil naaagnas na mga bangkay. Masyadong brutal ang ginawa sa kanila. Ako, paano may mga bangkay doon? Sino raw po mga yon? Wala pa kaming eksaktong pagkakakilanlan pero may nakuha kaming kaunting clue. May tattoo sa isang bahagi ng balat ng isa sa mga lalaki na hindi pa tuluyang naaagnas. Pamilyar ba kayo sa tatong to? Tingnan niyo tong litrato. Ay, pamilyar po yan, sir. May 2 lalaki rin ang upahan sa amin ng mga nakaraang linggo na ganyan yung tattoo sa braso. Pinaalis na po namin sila dahil nanggugulo rito. Ganun ba? Iimbestigahan pa namin kung konektado ba ang kasong to sa nangyari dito sa paupahan nyo. Baka may kinalaman din ang suspect na si Henry sa pagkamatay ng 2 lalaking ito. Nako, malaki po ang posibilidad na nabiktima rin sila ni Henry. Natatandaan ko po kasi na madalas ding napitan at bastusin ang isa sa mga lalaki yung si Venice. Baka po nalaman ni Henry kaya pinatay din niya ang 2 dahil sa selos. Malaking tulong ang impormasyong yan. Isasama namin yan sa investigasyon. Sige na, mag-ingat kayo rito at ilak ninyo palagi ang mga pinto nyo. Mauna na kami. Kinagabihan ay bumalik pa ang mga pulis sa paupahan. Dala ang balitang yon na lalo pang nakadagdag sa kabang nararamdaman noon ni Francia. Buti na lang at hindi napansin ng mga pulis ang naging reaksyon niya habang tinitingnan ng litrato dahil nakinala at Nana Maria naman ang atensyon ng mga ito. Nang magpaalam na at umalis sa mga otoridad, pinagpapawisan na ng malamig si Francia. Halos hindi siya makapaniwala
nang makilala niya ang tattoo na iyon. Hindi man siya ganun kasigurado dahil hindi na rin ganun kalinaw ang tattoo sa naaagnas na balat. Alam niyang nakita na niya ang disenyong yun sa katawan ng isa sa magkakapatid na Dennis at Nico. At higit sa lahat, alam na alam ni Francia na imposibleng si Henry ang pumatay sa magkapatid. Hindi niya kailanman nakitang nakipag-usap si Henry sa dalawang yon. At kahit kailan, hindi rin nila nilapitan si Venice dahil natatarayan sila rito. Bago sila tuluyang nawala at hindi na bumalik sa unit nila, alam niyang si Mang Ikoy at Hugo ang huling kausap ng mga ito. Doon ay mas lalo pang tumindi ang pagdududa at takot ni Francia. Pakiramdam niya, hindi na talaga siya ligtas sa lugar na iyon. Nababalot ng patayan, kasinungalingan at misteryo ang buong paupahan. Gusto na niyang umuwi, kaya muli na naman siyang nagdesisyong huwag nang tapusin ang natitira niyang 3 araw. Bukas na bukas din pagsikat ng araw ay uuwi na siya ng Maynila kahit hindi na niya makuha ang sukli sa ibinayad niya. Kinagabihan, binalak ni Francia na magpaalam kina Nala, Mang Ikoy at Nana Maria dahil aalis na siya ng maaga kinabukasan. Pero pagbaba niya, napansin niyang masyadong tahimik ang buong paligid. Hinanap niya ang mga ito sa kusina pero wala siyang makitang kahit na sino. Wala rin siyang makita ni isang tenant sa labas ng mga unit. Doon niya napagtantong para bang paunti ng paunti ang mga tumutuloy doon. Sa pagkakaalala niya, 7 unit ang okupado nang dumating siya. Pero ngayon, para bang siya na lang ang natitira. Wala na sina Venice, Henry, Nico at Dennis. Pati yung iba ay hindi niya na rin nakikita. Paglabas niya ng paupahan para maganap pa sana, napansin niyang bilog na bilog pala ang buwan noon. Napatingala siya sa langit pero nagulat siya nang eksakto namang may biglang dumaang parang malaking anino sa ibabaw niya. Agad na nagtayuan ang mga balahibo ni Francia, lalo na nung umulit pa yon. Hindi lang isang beses, kundi 3. Para bang may malaking ibon na kanina pa nagpapabalik-balik sa ibabaw ng ulunan niya. Tatakbo na sana siya nang bigla na lang may humablot sa braso niya. Hugo? Huwag ka maingay, Francia. Hugo, ano yung lumilipad sa itaas natin? Shh! Dito ka lang sa likod ko. Huwag kang matakot. Pero... Nala, bumalik ka na sa kwarto mo ngayon din. Hinawakan ni Hugo ng napakahigpit ang kamay niya at inilagay siya sa likuran nito. Pagkatapos ay biglang sumipol ng napakalakas si Hugo na tila ba tinatawag ang nilalang na nasa itaas. Ganun na lang ang gulat at kilabot ni Francia nang sa isang iglap, nakita na lang niyang mabilis na bumaba mula sa ere si Nala. Pero hindi na ito ang Nalang nakilala niya. Ang dalaga na noon ay maamo ang mukha, ngayon ay may malalaki ng pakpak na parang sa paniking nakakabit sa likuran nito. Nakatingin ito kay Francia gamit ang nanlilisik at pulang-pula nitong mga mata habang nakangiti ng nakapangingilabot. Sa pagngiti nito, lumantad ang mga pangil nitong parang dumoble ang haba at tulis. Tululaway itong nakatitig sa kanya na parang isang halimaw na nakakita ng masarap na hapunan. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Francia. Nang hina ang kanyang mga tuhod at napakapit siya na mahigpit sa damit ni Hugo dahil sa sobrang takot. Pero maya-maya pa ay lumipad din namang palayo si Nala at sinunod ang utos ni Hugo. Nala! Anong nangyari sa kanya? Hugo? Halimaw siya! Ako lang humihingi ng tawad sa nakita mo ngayon, Francia. Pasensya ka na. Pero gusto kong malaman mo ngayon na hindi kami mga normal na tao. Alam kong nalilito ka sa mga nangyayari. At karapatan mong malaman ang totoo. Dahil ako nagpapasok sa'yo rito. Anong totoo, Hugo? Mga aswang kami, Francia. Ako, si Ikoy, si Maria,
at sinala. Aswang! Hindi! Hindi! Papatayin niyo rin ba ako? Tulad ng ginawa niyo kina Nico at Venice? Hindi kita sasaktan. Wala kaming sasaktang inosente rito. Ang lahat ng tinatanggap sa paupahang ito ay pawang mga taong halang ang bituka at mga kriminal lang. Mga kriminal? Kaya ba nawala si Nico at Dennis? Dahil pinatay niyo sila? Sila ba yung mga bangkay na nakita dyan sa talon? Oo. At sinala ang kumain kay Venice. Hindi si Henry. Inilipat ko lang ang bangkay sa kwarto ng kasintahan niya para siyang magbayad sa krimen. Bilang parusa sa sarili niya ring kasalanan. Matagal na akong nabubuhay sa mundo, Francia. Daang taon na. Ganun katagal ko na rin ginagawa ang lihim na misyon kong tumulong sa paglilinis ng mundo. Yun ang kapalit ng pagbabalik loob ko sa Diyos. Sinala, bakit kailangan niyong kumain ng tao? Kung nagbabagong buhay na kayo. Hindi ipinanganak ng aswang sinala. Ang totoo, gaya mo, biktima rin siya ng pananamantala ng mga lalaking hayok sa kamunduhan. Halos bawian na siya ng buhay noon nang iligtas ko siya. 10 taon nang nakakalipas. Ayaw pa niyang mamatay. Nagmamakaawa siya sa akin na buhayin ko siya. Kaya wala akong ibang nagawa kundi ang gawin siyang kauri ko para mabuhay pa siya. Diyos ko. Simula noon, ako nang nag-alaga sa kanya. Kaya lang, hirap pa rin sinala na kontrolin ang pagiging aswang niya. Hindi niya kayang hindi kumain ng tao. Digaya ko. At ni namang Ikoy at Nana Maria. Kaya pinapakain namin sinala ng mga kriminal. Gaya ni na Venice, Nico, Dennis at ng iba pang mga masasamang taong napadpad o sadyang inimbita namin dito para magbakasyon kunwari. Sila ang nagiging pagkain niya. Unti-unting na proseso ng isip ni Francia ang lahat ng mga ibinunyag ni Hugo. Ang paupahan pa lang yon ay isang bitag para sa mga makasalanan. Isang lugar kung saan ang mga taong gumagawa ng kasamaan sa kanilang kapwa ay kinakatay at ipinapakain sa halimaw para mapanatili ang balanse at para hindi makapanakit ng mga inosente ang halimaw na tulad ni Nala. Naaalala niya kung paanong kasabwat pala si Venice sa planong pagpatay sa asawa ni Henry at kung paano rin ng bastos at nagtangkang gumawa ng masama sa kanila sina Nico at Dennis na pawang mga wanted din sa lugar nila dahil may sinamantala rin silang babae doon. Nakuha ng mga ito ang nararapat na parusa sa loob ng paupahan. Nakaramdam si Francia ng magkahalong takot at awa. Awa para kay Nala na dumanas din pala ng matinding kalupitan sa kamay ng mga lalaki, dahilan upang maging isa siyang aswang. Kung ganon, puro kriminal lang ang tinatanggap niyo rito. Bakit niyo ako tinanggap? Muntik na akong hindi papasukin ni Nana Maria nung una. Pero pinapasok niyo pa rin ako sa huli. Yun ang dahilan. Kaya ayaw kang tanggapin ni Nana Maria nung una. Kasi purong inosente ang amoy mo. Pero hinayaan ka nilang makapasok dito. Dahil sa akin. Dahil sa'yo? Bakit mo ako pinapasok dito? Kung delikado pala para sa akin. Dahil ikaw ang babaeng itinakda sana para sa akin, Francia. Itinakda? Paanong nangyari yun? Nalaman ko yon dahil sa amoy mo. Nang mapadpad ka rito sa labas ng tarangkahan. Ang amoy ng asmin. Yun ang amoy ng kaisa-isang taong nakatadhana sa isang kauri ko. Kapag naamoy namin ang halimuyak na yon, alam naming siya ang magiging kabiyak namin. At alam kong naramdaman mo rin ang koneksyong yon. Nung una pa lang tayo nagtagpo. Hugo, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Ayos lang. Kahit hindi mo ako matanggap, Francia. Wala akong hinihinging kapalit. Pinapasok kita rito dahil alam kong may maitutulong ako sa'yo. Naramdaman kong may pinagdadaanan ka at gusto kong gamutin yon.
Pero mas mabuti na rin hindi tayo nagkatuluyan sa huli. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinasabi yan? Ayoko na mabuhay pa, Francia. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong humimlay at tapusin ang misyon ko. Pagod na ako. Isa pa, alam kong mas magiging masaya ka kung magkakaroon ka ng isang normal na buhay. Malayo sa mga halimaw na tulad namin. Hugo, Masakit man. Pero kailangan nating tapusin na rito ang koneksyon nating dalawa. Hindi pwedeng magsama ang tao at ang isang halimaw na nag-aantay na lang ng kanyang katapusan. Umuwi ka na bukas. Huwag ka nang magpaalam kina Nala, Ikoy at Maria. Bilog ang buwan. Kaya hirap si Nala na kontrolin ang sarili niya. Baka masaktan ka lang niya kung lalapit ka pa. gano'n na lang yun? Pagkatapos ng lahat ng nalaman ko, gano'n na lang yun, Hugo? Bakit mo pa inamin sa akin ang lahat ng to kung gano'n? Gusto mo lang ba akong pahirapan? Gusto ko lang sanang ipaliwanag sa iyong lahat para malaman mong hindi kita pinagtaksilan. Francia, sa tagal kong nabuhay dito sa mundo, ikaw lang ang babaeng pinagtuunan ko ng pansin. Parte lang ng plano naming dalhin siya sa bakanting silid na yon. Nang sa ganon, ay magawa ni Nala ang dapat sa kanya. Sana, hinayaan mo na lang akong magalit sa'yo. Sana hinayaan mo na lang akong isiping katulad ka rin ng ibang lalaki. Siguro nga. Mas maganda kung ganon ang ginawa ko. Pasensya ka na. Alam kong naging makasarili ako. Dahil nagpaliwanag pa ako sa iyo ngayon. Pero hindi ko kayang lumayo ka sa akin nang hindi pa ako nakapagpapaalam. Francia, sana malaman mong mahalaga ka sa akin. Hindi na ba tayo magkikita ulit? Sa tingin ko hindi na. Ituring mo na lang na panaginip ang lahat ng naging karanasan mo dito. Kasama ako. Sana sa pagbalik mo sa totoong buhay mo, mahanap mo na ang kapayapaan. Francia, gusto kong maging masaya ka. Kung magkakaroon man tayo ng susunod pang buhay, sana tayo na talaga ang para sa isa't isa. Hindi napigilan ni Francia ang pag-agos sa kanyang mga luha habang nakatingin sa mga mata ni Hugo. Punong-puno ng pighati, pagod at pagmamahal ang mga matang yon. Niyakap siya ni Hugo ng napakahigpit. Isang yakap ng pamamaalam na bumao ng malalim sa kanyang puso. Nang gabing yun ay inihatid siya ni Hugo sa unit niya at sinamahan siya nito doon magdamag. Doon sila nag-usap ng mas masinsinan tungkol sa maraming bagay. Doon niya napatunayang kahit pumapatay ito ng mga kriminal ay mabuti pa rin ang puso nito. Ginagawa lang nito ang kanyang trabaho at ang misyon niyang tumulong sa paglilinis ng mundo bilang kapalit ng pagbabalik loob niya sa Diyos na minsan ang itinakwil ng kanilang lahi. Pagkatapos ng gabing yun, umuwi na nga si Francia kinabukasan. Sumunod siya sa bili ni Hugo kaya hindi na siya nagpaalam pa kina Nala, Mang Ikoy at Nana Maria. Bitbit ang kanyang mga gamit at ang umiiyak niyang puso, nilisan niya ang liblib na probinsya at bumalik sa Maynila. Kahit na parabang ang sakit-sakit isipin para sa kanya na iwan si Hugo. Pero yon ang kailangan niyang gawin. Kaya naman tinanggap niya na lamang yon ng buong tapang. Ang buong akala ni Francia ay doon na nagtatapos ang malapanaginip na karanasan niyang yon. Iniisip niyang isa lamang yung mahabang bangungot na kailangan niyang ibaon sa limot para makapagpatuloy sa buhay. Pero hindi niya alam na may huling misyon pang gustong gawin si Hugo bago ito tuluyang humimlay. Ilang araw bago siya makauwi sa Maynila, nabalitaan na lang ni Francia
Napatay na ang 3 lalaking bumaboy sa kanya noon. Natagpo ang nakabikti ang mga ito sa mismong madilim na eskinita kung saan nila siya ginawa ng masama. Karumal-dumal ang sinapit ng 3. Wakwak ang dibdib ng mga ito pababa hanggang sa kanilang tiyan. Nakapasok sa sarili nilang bibig ang kanilang mga bituka habang nawawala naman na ang iba pa nilang mga laman loob. Nalaman at nakumpirma ni Francia na ang mga yun nga mismo ang mga nambaboy sa kanya dahil sa isang maikling sulat na natagpuan niyang nakadikit sa bintana ng kanyang kwarto. Isang sulat na iniwan ni Hugo. Dahil wala namang lead ang mga pulis sa kasong nangyari kay Francia noon, hindi nila kailanman naiugnay sa kanya ang pagkamatay ng 3 lalaki. At dahil na rin sa sobrang brutal at hindi makatao ng insidente, hindi na ito tuluyang ibinalita pa sa telebisyon. Basta ang alam ni Francia, may isang makapangyarihang individual na humarang para hindi ito kumalat at makarating sa publiko. Pagkatapos ng pangyayaring yun, wala nang naging balita pa si Francia kina Hugo o sa kahit na sinong namamahala sa paupaang yun sa probinsya. Hindi na rin niya naisipan pang bumalik doon kahit kailan. Ibinaon na lang niya sa limot ang lahat ng kanyang nakita at nalaman. Nagsimula ulit siya ng bagong buhay na payapa at ligtas. Nag-asawa siya ng isang mabuting lalaki, nagkaanak at namuhay ng normal gaya ng hiniling ni Hugo para sa kanya. Hanggang sa nitong nakaraang taon lang ay yumao na rin si Francia dahil sa kanyang sakit na hindi ko nababanggitin pa kung ano. Pero bago pa siya pumanaw, palagi nitong ikinukwento sa mga kamag-anak namin ang tungkol sa isang matapang at misteryosong lalaking nagligtas sa kanya mula sa madilim na bahagi ng buhay niya. Isang lalaking nagturo sa kanya na lahat ng kasalanan ay may nakaabang na hindi inaasahang kabayaran. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento kong ito, mga katakip silim. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ito po si Walter. Hanggang dito na lang po. At more power sa inyong channel. Ang sabi nila, minsan daw, ang tamang tao ay dumarating sa maling pagkakataon. May mga taong dadaan lang sa buhay natin para baguhin tayo, hindi para manatili. At hindi lahat ng magandang kwento ay nagtatapos sa masayang katapusan. At yan mismo ang nangyari sa kwentong ito ni na Francia at Hugo. Literal na pinagtampo, pero hindi tinadhana. Ganun pa man, maraming salamat, Walter, sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ng iyong tiyahing si Francia at ng misteryosong si Hugo. Marami din sa mga listeners natin ang laging nakatutok sa mga uploads natin. Sana ay nagustuhan niyo ang episode natin ngayong araw. At kung bitin pa kayo at gusto niyo pa ng mga nakakakilabot na kwentong may aswang, misteryo, kwentong pag-ibig, aksyon at kung ano-ano pa, marami pong salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta. Muli ako po si Sir Jag, mag-ingat ang lahat at isang mapayapa at ligtas na takip silim sa ating lahat.